Paglabas pa lang ng 8th Terminal 1, sinalubong na kaagad si Elena ng malagkit na init ng Maynila. Hindi ito ang malamig na simoy ng hangin sa Dubai, pero may kakaibang haplos ito sa kanyang balat, haplos ng pag-asa. 7 taon. 7 taon siyang nagtiis sa hirap at lungkot, lumaban sa init at pangulila, para lang sa isang pangarap, ang mabigyan ng magandang buhay ang anak niyang si Sofia. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, kasabay ng isang panalangin. Narito na siya. Umuwi na siya. Isang taxi ang sinakyan niya papunta sa apartment na inarkilan niya online. Simple lang, pero may sapat na espasyo para sa kanilang dalawa ni Fia. Habang bumibiyahe, hindi niya maiwasang sulyapan ang mga gusali at kalsada na minsan niyang nilakaran. Ang bawat sulok ay tila may kwento, may alaala. Pero ipinilig niya ang kanyang ulo. Kailangan niyang mag-focus sa kasalukuyan, sa kanyang anak. Pagdating sa apartment, hindi pa siya nakakapag-ayos ng gamit, pero narinig na niya ang tinig ni Fia na nagmamadaling bumaba mula sa hagdan. Ang kanyang puso ay lumundag. Mama, sigaw ni Fia, na halos lumipad sa pagtakbo at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Ang init ng yakap ni Fia, ang amoy ng buhok nito, ang higpit ng kapit nito sa kanya, ito ang pangarap na pinaghirapan niya. Nararamdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Anak ko, bulong ni Lena, habang mahigpit ding yumayakap. Miss na miss kita. Ang bawat salita ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Nang maghiwalay sila, pinunasan ni Fia ang luha sa pisngi ni Lena. Mama naman, umiiyak ka na agad. Kaya nga ako nag-ayos para maging presentable ang pag-uwi mo, eh. Ngumiti si Fia, at nakita ni Lena ang kanyang sarili sa ngiti ng anak. Ang parehong matamis na ngiti na minana nito mula sa ama. Napaubo si Lena para maitago ang kaba na biglang sumulpot. Naku, ang anak ko talaga. Alam mo, mas gumanda ka palalo. Parang dalaga na talaga. Mama, naman. I'm 20 na po. Siyempre, dalaga na ako. At may good news ako sa'yo. Masiglang sabi ni Fia, ang mga mata ay nagniningning. Mayroon akong job interview bukas sa isang malaking kumpanya. At feeling ko, tanggap na ako. Lumawak ang ngiti ni Lena. Talaga? Anong kumpanya? Magaling yan, anak. Sinong kasama mo? Hindi pa ako makapaniwala, ma. Ang laki ng kumpanya, pangalan pa lang, kilalang-kilala na. At ang head ng EUT, napakabait. Nakasalubong ko siya kanina sa coffee shop at tinulungan niya akong ayusin yung resume ko. Super accommodating. Feeling ko, talagang para sa akin tong trabaho na to, kwento ni Fia, na halos hindi makahinga sa pagmamadali. Sabi niya, bukas daw ako mag-report para sa interview. Gusto ko sanang magpasalamat sa kanya ng personal sa kape, pero mukhang busy siya. Kinamayan ni Lena ang anak. Mabuti naman at may nakatulong sa'yo, anak. Pero mag-ingat ka pa rin, ha? Hindi natin kilala ang taong yan. Ma, naman. Ang bait niya. Ang pangalan niya po ay Sir Marco, sagot ni Fia, at may inilabas na business card. Ito po ang card niya. Ang ganda nga ng company nila, Ma-V. Kinuha ni Lena ang card, at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo niya. Ang puso niya ay kumalabog ng malakas na halos marinig niya sa kanyang tenga. Ang pamilyar na pangalan, ang disenyo ng business card, lahat ng ito ay pamilyar. Hindi niya mapaniwalaan ang nakikita niya. Marco de la Cruz. Head, basa niya, ang tinig ay halos pabulong. Ang pangalang ito ang pangalan na minsan ay pinagmulan ng kanyang pinakamalaking kaligayahan at pinakamalalim na sakit. Kinabukasan, sinamahan ni Lena si Fia sa interview, pero naghintay lang siya sa labas ng gusali. Hindi niya kayang makita si Marco kung sakaling nandoon ito. Ang ideya pa lang ay nagpapabilis na ng tibok ng kanyang puso. Narinig niya ang tawag ni Fia pagkatapos ng interview. Ma! Tapos na ako. Sobrang thankful ko sa'yo, maligayang sabi ni Fia. Kamusta, anak? Napasok ka ba? Tanong ni Lena, na pilit kinakalma ang sarili. Napasok po. At alam mo ba, Mama? Nakita ko ulit si Sir Marco. Ang gwapo niya talaga at ang bait-bait pa. Siya yung nag-interview sa akin. Feeling ko talagang magkakasundo kami. Parang may sumuntok sa dibdib ni Lena.
Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang ama ng kanyang anak ay ang ET head na nag-interview sa kanyang anak. Ang taong pinilit niyang kalimutan ay biglang bumalik sa buhay niya, at ngayon, siya pa ang maihawak ng kinabukasan ng anak niya. Ma, okay ka lang? Tanong ni Fia, na napansin ang katahimikan ng ina. Anak, nautal na sagot ni Lena. Masaya ako para sa'yo. Ngunit sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro, paano kung malaman ni Marco ang katotohanan? Paano kung matuklasan niya na si Fia ay anak niya? Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtatago lahat ay nasa panganib. Ma, gusto mo bang samahan ako sa coffee shop mamaya? Gusto ko lang mag-relax pagkatapos ng interview at mag-celebrate na rin. Sir Marco might be there din, masiglang yaya ni Fia. Nag-aalangan si Lena, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang katuwaan sa mukha ng anak. Sige, anak. Pero sandali lang tayo, ha? Sa coffee shop, abala si Lena sa paghahanap ng upuan nang biglang tumili si Fia. Sir Marco. Nanlamig si Lena. Unti-unti siyang lumingon at doon niya nakita si Marco na nakangiti kay Fia. Ang mga ngiti nilang dalawa ay magkamukha, halos nakakabaliw. Ang mga mata ni Marco, ang kanyang tindig, ang kanyang presensya, lahat ng ito ay nagpabalik sa kanya sa nakaraan, sa panahong sila pa. At ngayong nasa harapan niya, mas matanda na, mas matagumpay, pero ang mga mata niya ay nagtataglay pa rin ang pamilyar na kislap. Naglakad pa palapit si Marco at sa bawat hakbang, bumabalik ang mga alaala ni Lena. Ang kanilang tawanan, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga plano. Pero ang lahat ng iyon ay naglaho. Congratulations, Fia! I'm glad you got the job, masayang bati ni Marco. Hindi niya napansin si Lena. Salamat po, sir. Ito po ang mama ko, sabi ni Fia, sabay turo kay Lena. Napatingin si Marco kay Lena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang mga mata ni Lena ay nakatingin din sa kanya, puno ng halo-halong emosyon, gulat, sakit at takot. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Elena, bulong ni Marco, halos hindi marinig. Ang kanyang mukha ay nagulat at hindi makapaniwala. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nakilala niya ako. Ma, anong meron? Tanong ni Fia, na nalilito sa biglang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit hindi makasagot si Lena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang kay Marco. Ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa lahat, ang ama ng kanyang anak, ay nasa kanyang harapan. At hindi niya alam kung paano niya haharapin ang katotohanan na ang kanilang mundo ay muling nagbanggaan sa pinakamasakit na paraan. Si Marco, ang taong kukunin sa trabaho ang anak ko, ang ama niya pala. Ang pangungusap na ito ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Isang linggo na ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Elena. Elena! Ang pangalan pa lang ay bumabalik na ang lahat. Ang kanyang mundo ay tila lumiliit, at ang mga pader na matagal na niyang ipinagtayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuguho. Ang buong linggo niya ay puno ng pagdududa, ng mga tanong na walang sagot. Bakit ngayon lang? Bakit ganito? Pero ang mas nakakagulo sa kanyang isip ay si Fia. Ang dalaga na ngayon ay isa ng probasyonal na empleyado sa kanyang kumpanya. Ang bawat sandali na nakakasama niya si Fia ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hindi niya maintindihan. Parang may magnet na humihila sa kanya papalapit sa dalaga. Ang mga mata ni Fia ay kasing amo ng mga mata ni Lena. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. Ang bawat kilos at salita ni Fia ay tila pamilyar, tila minsan na niyang nakita. Nasa kanyang opisina si Marco, nakaupo sa kanyang swivel chair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila nagpapahiwatig ng mga pira-pirasong alaala. Bumalik sa kanyang isip ang huling pag-uusap nila ni Elena, ang gulat sa mga mata nito, ang kanyang pagkabigla. Hindi niya pa rin matanggap na bumalik si Elena. At sa kanyang harapan pa. Ang kanyang telepono ay tumunog. Si Fia. Good morning, Sir Marco. Pinapapunta po ako ni Ma'am Reyes sa conference room. Mag-start na po yung meeting. Okay, Fia. Papunta na ako, sagot niya, napilit kinakalma ang kanyang boses. Habang naglalakad papunta sa conference room,
Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Fia noon na galing sa Dubai ang mama niya. Sumiksik ang kaba sa dibdib niya. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nagkakadugtong. Elena. Dubai. Fia. Posible ba? Sa loob ng conference room, nakaupo na si Tita Loring na naghihintay. Nasa tabi niya si Fia na masigla at nakangiti. Magandang umaga, tita. Magandang umaga, Fia, bati ni Marco. Oh, Marco. Halika, maupo ka na, sabi ni Tita Loring na may matamis na ngiti. Ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata nang sulyapan niya si Fia. Nagsimula ang meeting at sinubukan ni Marco na mag-focus. Ngunit ang kanyang mata ay laging napupunta kay Fia. Ang mga galaw nito ang paraan nito ng pagsasalita. Ang lahat ay tila echoes ng nakaraan. Nang matapos ang meeting, nagpaalam si Fia at lumabas na. Naiwan sina Marco at Tita Loring. Marco, may gusto akong pag-usapan tayo, panimula ni Tita Loring, ang kanyang boses ay seryoso. Ang batang iyon, si Fia may kakaiba sa kanya. Para siyang familiar. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Ano po ang ibig ninyong sabihin, tita? Nakita ko ang nanay niya noong isang araw. Si Elena. Elena Vergara. Ang pangalan pa lang, alam kong may mali. Tinitigan ni Tita Loring si Marco. Ikaw, Marco, wala ka bang napapansin? Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pilit niyang pinaninindigan ang kanyang sarili. Tita, nagkakamali po yata kayo. Maraming Elena Vergara sa mundo. Hindi. Iba yung pakiramdam ko, Marco. Hindi ako nagkakamali, giit ni Tita Loring. May balita ako na bumalik siya. At ang anak niya ay narito sa atin. Hindi ka ba nagtataka? Yumiling si Marco. Ngunit sa loob niya, ang bawat salita ni Tita Loring ay parang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Pamilyar. Dubai. Elena. Fia. Ang mga piraso ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Nang mag-isa na si Marco sa opisina, hindi na niya kinaya ang pagdududa. Kinailangan niyang kumpirmahin. Nagmamadali siyang umuwi at diretso siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit mula noong kolehiyo. Mga lumang liham, mga memorabilia at isang litrato. Kinuha niya ang litrato. Isang litrato ni Elena. Ang kanyang dating kasintahan. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang babaeng iniwan niya sa gitna ng unos. Ang kanyang buhok ay mas maikli noon at mas bata pa siya, ngunit ang mga mata ay kapareho ng mga mata ng babaeng nakita niya sa coffee shop. Ang babaeng kausap ni Fia. Ang babaeng sinabi ni Fia na kanyang mama. At sa ilalim ng litrato, may nakasulat na maliit na papel, may sulat kamay ni Elena, para kay Marco, ang aking pag-ibig. Elena Vergara. Binitawan niya ang litrato. Ang lahat ay tumama sa kanya ng sabay-sabay. Ang panalamig ng kanyang kamay ay kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi ito coincidence. Hindi. Ito ba siya? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Impossible. Pero ang mga mata niya ay bumalik sa litrato. At sa kanyang isip, muling bumalik ang mga ngiti ni Fia at Elena. Ang parehong ngiti. Ang parehong mata. Ang parehong kislap. Ang parehong pangalan. Hindi lang ito familiar. Ito ang katotohanan. Ang bawat paggising ni Lena ay puno ng pangamba. Lumipas ang ilang araw matapos ang kanilang pagtatagpo ni Marco sa coffee shop, at ang bawat sandali ay tila isang ticking time bomb. Alam niya na hindi na niya maaaring itago ang katotohanan kay Marco ng matagal, ngunit ang takot na mawala si Fia o masaktan ang anak niya ang nagpapahina sa kanya. Ma, ihahatid ako ni Sir Marco sa school ngayon, masiglang sabi ni Fia isang umaga, habang nag-aalmusal sila. May team building daw po kasi kami, at malapit lang naman doon ang office niya. Napahinto si Lena sa pagsubo. Ang kutsara ay nanigas sa kanyang kamay. Iha! Anak, hindi ba pwedeng ako na lang ang maghatid sa'yo? Or mag-taxi ka na lang? Pilit niyang pinipigilan ang kanyang kaba. Sumimangot si Fia. Ma, naman. Ang dami kong dala.
Saka, okay lang naman po si Sir Marco. Ang bait niya nga po eh. Pero, ano ba? Nag-umpisa nang magtampo si Fia. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Work-related lang naman po ito. Kailangan ko po talagang sumama sa team building para ma-impress sila. Walang nagawa si Lena kundi ang pumayag. Alam niyang kapag sinabihan niya si Fia tungkol sa nakaraan, mas masasaktan lang niya ito. Pero ang ideya na magkasama sina Marco at Fia, na ang anak niya ay nakikipag-ugnayan sa lalaking hindi nito alam na ama niya, ay parang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Habang naglilinis ng bahay, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa unknown number. Elena Vergara. Alam kong bumalik ka na. At alam ko ang mga ginagawa mo. Nanlamig si Lena. Alam niya kung sino ang nagpadala ng text. Si Tita Loring. Ang ate ng yumaong ina ni Marco na labis natutol sa kanilang relasyon noon. Ang takot ay unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Kung alam na ni Tita Loring ang kanyang pagbabalik, tiyak na may plano na ito. Kinagabihan, habang nagbabasa ng libro si Lena, may kumatok sa pintuan. Nang buksan niya, nakita niya si Tita Loring na nakatayo sa harap niya, ang mga mata ay puno ng galit. Elena! Hindi ko akalain na makakaya mo pang bumalik, malamig na sabi ni Tita Loring. Hindi makasagot si Lena. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili na umiyak. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lena, na pilit pinatatag ang kanyang boses. Dapat ako ang magtanong sa'yo niyan. Anong pakay mo kay Marco? Bakit ka pa bumalik para guluhin ang buhay niya? Lumapit si Tita Loring, ang boses ay tumaas ng bahagya. Umalis ka na. Layuan mo si Marco. At layuan mo rin ang aking pamangkin. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Tita, wala po akong ginugulo. Bumalik lang po ako para sa anak ko, paliwanag ni Lena. Anak? Sino? Ang anak mo nakasama ni Marco sa opisina. Huwag mong sabihing nagtatago ka ng kung ano, Elena, banta ni Tita Loring, ang mga mata ay mapanuri. Naramdaman ni Lena ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na. Alam na niya. Wala po akong tinatago, tita, mariin niyang sabi. Talaga? Sana nga. Dahil kapag may nalaman ako, Elena, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagbabalik mo. Pagkatapos noon, umalis na si Tita Loring, iniwan si Lena na nanginginig sa takot. Alam niyang hindi ito titigil. At alam niyang malapit na ang katotohanan. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Fia, naglakas loob si Lena na pumunta sa opisina ni Marco. Kailangan niyang kausapin ito, kailangan niyang ipaliwanag ang lahat, bago pa ito malaman mula sa iba, lalo na kay Tita Loring. Nakita niya si Marco sa kanyang opisina. Nakatingin ito sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Kumatok si Lena. Lumingon si Marco at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Lena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at pagkalito. Elena, bulong niya. Marco, kailangan nating mag-usap, panimula ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Marco. Ano pa ba ang kailangan nating pag-usapan, Elena? Pagkatapos ng lahat ng nangyari? Pagkatapos ng pag-alis mo na walang paalam? At ngayon, narito ka, kasama ang isang anak na hindi ko alam kung sino ang ama? Ang huling linya ay tumama kay Lena. Hindi mo alam, nauutal niyang sabi. Marco, si Fia anak mo siya. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang mukha ay namutla. Ano? Marco. Ikaw ang ama ni Fia, ulit ni Lena, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hindi ko sinabi sa'yo noon dahil. Dahil ano, Elena? Dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan? Dahil mas pinili mong itago ang katotohanan? Galit ang boses ni Marco. Hindi sa ganoon, Marco. Ginawa ko lang ito para sa'yo, para sa kinabukasan mo. Alam kong ayaw ng pamilya mo sa akin, lalo na si Tita Loring. Ayokong masira ang buhay mo dahil sa akin. At sa tingin mo ba, hindi nasira ang buhay ko nang umalis ka? At ngayon, malalaman ko na lang na may anak tayo, at ang anak natin ang nasa harapan ko araw-araw, at hindi ko alam ang katotohanan. Ang boses ni Marco ay puno ng sakit at hinanakit. Marco, pakiusap, pakinggan mo ako, pagmamakaawa ni Lena.
Ngunit bago pa makasagot si Marco, biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Si Fia. Nakatayo ito sa pintuan, ang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Narinig niya. Narinig niya ang lahat. Ina, Sir Marco, nautal na sabi ni Fia. Anong meron? Anong ibig mong sabihin, Mama? Anak mo si Sir Marco. Si Sir Marco, ama ko. Ano yan, Mama? Ang kanyang tinig ay nabasag at unti-unting pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Ano ba ang totoo? Parang kidlat ang tumama kay Marco nang marinig niya ang tinig ni Fia. Ang kanyang anak. Ang anak niya na ngayon lang niya nalaman na anak niya pala. Ang buong mundo niya ay tila umikot at ang mga salita ni na Elena at Fia ay naghalo-halo sa kanyang isip, bumubuo ng isang nakakagulat na katotohanan. Fia, anak, pakinggan mo si Mama, nautal na sabi ni Elena, na pilit hinahawakan ang kamay ng dalaga. Ngunit marahas na inalis ni Fia ang kamay ng ina. Mama, anong ibig mong sabihin? Si Sir Marco, ama ko. Nagbibiro ba kayo? Ang tinig ni Fia ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Hindi niya maintindihan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Si Marco ay nanatili lang na nakatayo, tulala. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang bawat salita ay parang nabubulunan sa kanyang lalamunan. Si Fia. Ang kanyang anak. Ang anak na hindi niya alam na nabuhay pala. Fia, I can explain, sabi ni Elena, na pilit lumalapit sa kanyang anak. Ngunit umiling si Fia. Hindi. Hindi ko maintindihan. Bakit niyo tinago sa akin? Bakit ngayon lang? Ang mga luha ay unti-unting pumatak sa pisngi ni Fia, at ang kanyang mukha ay puno ng pagtataksil at sakit. Bakit niyo ako niloko? Anak, hindi ka namin niloko. Ginawa ko lang ito para sa iyo, para protektahan ka, paliwanag ni Elena, ang kanyang tinig ay nabasag. Protektahan? Para saan? Para itago sa akin ang katotohanan na may ama ako. Na ang ama ko ay ang boss ko. Galit ang boses ni Fia. Hindi ko maintindihan. Ang buong buhay ko, akala ko, tayo lang, mapero ngayon. Sumabog ang iyak ni Fia, at tumakbo ito palabas ng opisina, naiwan silang dalawa ni Elena na nakatayo, tulala. Hindi na nagtagal si Marco. Ang galit, sakit, at pagsisisi ay sabay-sabay na sumabog sa kanya. Hinarap niya si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Elena, paano mo nagawa ito? Galit ang boses ni Marco. Paano mo nagawang itago ang anak ko sa akin ng ganito katagal? 7 taon, Elena. 7 taon akong walang kaalam-alam na may anak pala ako. Marco, pakiusap, pakinggan mo ako, pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang mga mata ay luhaan. Hindi ko ito ginusto. Napilitan lang ako. Napilitan? Bakit? Dahil sa deal? Dahil sa pera? O dahil ayaw mo lang akong maging parte ng buhay mo? Ang bawat salita ni Marco ay puno ng hinanakit. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mawalan ng isang anak, Elena? Ang lumaki ng walang kaalam-alam na may bahagi ka pala sa buhay ng isang tao. Ang makita si Fia araw-araw at hindi ko alam na siya pala ang anak ko. Hindi mo naiintindihan, Marco. May mga dahilan ako, sagot ni Elena, na pilit lumalaban sa kanyang mga luha. Anong dahilan, Elena? Ang pag-alis mo ng walang paalam, walang paliwanag. Akala ko, ayaw mo na sa akin. Akala ko, may iba ka ng mahal. Ang boses ni Marco ay tumaas. Ang sakit, Elena. Ang sakit-sakit na ginawa mo sa akin ito. Napayo ko si Elena. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Alam kong nasaktan kita, Marco. Pero sa tingin mo ba, madali para sa akin? Ang iwan ka. Ang itago ang anak natin. Nagsimula nang umiyak si Elena. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang bawat araw na lumipas na iniisip ko kayong dalawa. Pero kailangan kong gawin iyon. Para sa kinabukasan mo, Marco. Ayokong sirain ang lahat ng pangarap mo. Pangarap? Anong pangarap, Elena? Ang pangarap na walang kaalam-alam sa anak ko. Ang pangarap na may puwang sa puso ko na hindi ko maintindihan kung bakit. Yumiling si Marco. Hindi. Hindi ito pangarap.
Ito ay bangungot, Elena. Ang pag-uusap ay naging mas mainit, puno ng mga hindi nasagot na tanong, ng mga sakit na matagal nang nakabaon. Ang bawat salita ay parang talim na humihiwa sa kanilang mga puso. Ang kanilang pag-ibig ay tila nawala na, napalitan ng galit at hinanakit. Sa gitna ng kanilang paghaharap, biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Si Tita Loring. Nakatayo ito sa harapan nila, ang kanyang mukha ay seryoso, at maihawak siyang mga dokumento. Marco, Elena, sapat na. Narito ang mga kailangan mong pirmahan, Marco, malamig na sabi ni Tita Loring, habang inabot ang mga papeles kay Marco. Ang mga dokumentong iyon ay may kinalaman sa deal niya kay Don Ramon. Ang deal na sumira sa buhay niya noon. Ang kanyang puso ay lumubog. Ang pagdating ni Tita Loring sa panahong ito ay nagpapahiwatig ng mas malaking problema. Ngayon, sa harap ni Elena, narito ang dahilan ng kanilang paghihiwalay noon. Ang deal na pumilit sa kanya na iwan si Elena. Ang deal na sumira sa kanyang buhay. Tita, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at pagkadismaya. Nandito ako para sa'yo, Marco. Para ayusin ang buhay mo. Kailangan mong pirmahan ito, sagot ni Tita Loring, na pilit iniaabot ang mga papeles. Napatingin si Marco sa mga dokumento at pagkatapos ay kay Elena. Ang mga mata ni Elena ay puno ng pagdududa. Alam niyang may kinalaman ito sa nakaraan. Ang kanyang mundo ay unti-unting nawawasak. Ang kanyang anak ay galit sa kanya, ang kanyang dating pag-ibig ay puno ng hinanakit, at ngayon, ang kanyang nakaraan ay humahabol sa kanya sa pinakamalaking paraan. Hindi pa rin mawala sa isip ni Lena ang mga naganap sa opisina ni Marco. Ang galit sa mga mata ni Marco, ang sakit sa tinig ni Fia, at ang biglang paglitaw ni Tita Loring na may dalang mga dokumento. Lahat ng iyon ay parang isang masamang panaginip na ayaw siyang bitawan. Ang puso niya ay mabigat, puno ng pagsisisi at pangamba. Paano niya haharapin si Fia? Paano niya haharapin si Marco? At ano ang kinalaman ng mga dokumentong iyon sa nakaraan nila? Kinabukasan, habang naglalakad si Lena sa palengke para mamili ng ulam, narinig niya ang dalawang babae na nagbubulungan. Narinig mo na ba ang balita? Ang laki na raw ng impluwensya ni Don Ramon Elizalde. Halos lahat ng malalaking negosyo sa syudad, may kinalaman siya. Nga. Pero may mga chismis din na hindi maganda ang pinagmulan ng kayamanan niya. May mga balita na may mga taong nalugi dahil sa kanya noon. Nanigas si Lena. Don Ramon Elizalde. Ang pangalan ay tila pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan niya narinig. Patuloy siyang naglakad, ngunit ang kanyang isip ay abala sa mga narinig. Nang makauwi, hindi mapakali si Lena. Ang mga salita ng mga babae sa palengke ay umalinggaw sa kanyang isip. Don Ramon Elizalde. May koneksyon ba ito sa pamilya ni Marco? Sa nakaraan nila, nagpasya siyang magsaliksik. Sa tulong ng kanyang lumang laptop, nagsimula siyang mag-search sa internet. Ang bawat click ay nagdadala sa kanya sa mas malalim na impormasyon. Nakita niya ang mga artikulo tungkol sa malalaking kumpanya na pag-aari ni Don Ramon, ang kanyang mga koneksyon sa politika, at ang kanyang impluwensya sa mundo ng negosyo. Pero may mga lumang balita rin ang nagpapahiwatig ng mga kontrobersya. Mga kaso ng pagkalugi ng maliliit na negosyo, mga akusasyon ng pandaraya, at mga pamilyang nawalan ng lahat dahil sa kanya. At doon niya nakita ang isang lumang larawan. Si Don Ramon, kasama si Tita Loring, at isang mas batang Marco. Ang larawan ay kinunan sa isang event ng kumpanya ni Don Ramon. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. May koneksyon nga sila. Habang nagbabasa pa siya, natuklasan niya ang isang lumang balita tungkol sa pagkalugi ng isang maliit na negosyo ng pamilya de la Cruz, ang pamilya ni Marco. Ang petsa ng pagkalugi ay tumugma sa panahong nagsimulang magbago si Marco, ang panahong nagsimula siyang maging malayo, at ang panahong napilitan siyang gumawa ng mga desisyon na sumira sa kanilang relasyon. Ang kanyang hinala ay unti-unting nagiging katotohanan. Kinabukasan, habang naglalakad si Lena sa isang mall, hindi niya sinasadyang makasalubong si Don Ramon. Nakita niya ito na may kausap na mga negosyante, ang kanyang mukha ay puno ng kapangyarihan at pagmamataas. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Don Ramon ay tila tumago sa kanya, puno ng pagdududa at pagbabanta. Elena Vergara, hindi ba, malamig na sabi ni Don Ramon na lumapit sa kanya.
Ang kanyang boses ay malalim at may otoridad. Naramdaman ni Lena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Opo, sir. Bumalik ka na pala. Akala ko, masaya ka na sa ibang bansa, sabi ni Don Ramon na may ngiti sa kanyang labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sana, hindi mo naguluhin ang mga taong naiwan mo rito. Ang kanyang mga salita ay parang banta. Alam ni Lena na may alam si Don Ramon. At alam niya na si Don Ramon ang nasa likod ng lahat ng nangyari noon. Ang galit ay unti-unting kumulo sa kanyang dibdib. Wala po akong ginugulo, sir. May sarili po akong buhay, mariin niyang sabi. Tumawa si Don Ramon. Talaga? Sana nga. Dahil ang mga bagay na minsan ang nasira, mahirap nang buuin. Lalo na kung may mga taong ayaw nang bumalik sa nakaraan. Tinalikuran ni Don Ramon si Lena, at nagpatuloy sa paglalakad, iniwan si Lena na nanginginig sa galit at takot. Alam niyang hindi ito titigil. At alam niyang may malaking kinalaman si Don Ramon sa paghihiwalay nila ni Marco. Pag-uwi ni Lena, nakita niya si Fia na abala sa kanyang cellphone. Anak, kamusta ang araw mo? Tanong ni Lena, na pilit kinakalma ang kanyang sarili. Okay lang po, medyo busy lang sa work, sagot ni Fia, na hindi nakatingin sa kanya. Ang pagitan nila ay tila lumalaki. Anak, may gusto lang akong itanong sayo, panimula ni Lena. Si Sir Marco, may binabanggit ba siya tungkol sa mga kamag-anak niya, o sa mga taong malapit sa kanya? Napatingin si Fia kay Lena. Bakit po, ma? Wala lang, anak. Curious lang ako, sagot ni Lena, na pilit mumiti. Minsan po, binabanggit niya si Tita Loring. At minsan po, may mga meeting siya sa isang Don Ramon Elizalde. Sabi niya, malaki raw po ang utang na loob niya doon sa tao, kwento ni Fia. Ang kanyang hinala ay kinumpirma. Si Don Ramon Elizalde. Ang taong iyon ang nasa likod ng lahat. Kinagabihan, habang naghahanda si Lena para matulog, may kumatok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya, walang tao. Ngunit may nakita siyang isang sobre sa sahig. Kinuha niya ito. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ang sobre at sa loob may nakita siyang isang lumang kontrata. Ang kontrata ay may pirma ni Marco at ang pangalan ni Don Ramon Elizalde. Ang petsa ng kontrata ay tumugma sa panahong naghiwalay sila ni Marco. May mga salita sa kontrata na nagpapahiwatig ng isang deal na kinasasangkutan ng pera at paglayo ni Marco sa isang ipartikular na tao. Hindi ito coincidence, bulong ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kontratang ito ay ang patunay. Ang patunay na si Don Ramon ang nasa likod ng lahat. At ang patunay na si Marco ay napilitan lang. Ang mga araw matapos ang pagharap nila ni Elena at ang pagtakbo ni Fia ay tila walang katapusan para kay Marco. Ang bawat sandali ay puno ng pagkabagabag. Ang mukha ni Fia na puno ng sakit, ang mga luha ni Elena, lahat ng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Pero ang mas nagpapahirap sa kanya ay ang presensya ni Don Ramon Elizalde. Halos araw-araw, may tawag ito, may meeting, o may mensahe na nagpapaalala sa kanya ng kanilang kasunduan. Ang bawat pag-uusap ay tila isang tali na lalong humihigpit sa kanyang leg. Isang hapon, nasa opisina si Marco, nakatitig sa kanyang computer screen, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Tumunog ang kanyang telepono. Si Don Ramon. Marco, nakita ko ang balita. Mukhang may mga lumang issue na lumalabas. Dapat ayusin mo iyan, malamig na sabi ni Don Ramon. At tungkol sa usapan natin, Marco. Huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Ang iyong posisyon, ang iyong kinabukasan, ay nakasalalay sa iyong katapatan sa akin. Naramdaman ni Marco ang paglamig ng kanyang dugo. Don Ramon, ginagawa ko po ang lahat para ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi sapat ang ginagawa mo ang lahat, Marco. Kailangan mong maging mas determinado. Lalo na ngayon na bumalik na ang mga multo ng nakaraan. Ibig kong sabihin, si Elena. Ang boses ni Don Ramon ay may bahid ng pagbabanta. Ayokong masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil sa isang lumang relasyon. Alam mo ang mga kahihinatnan kung hindi ka susunod. Pinatay ni Don Ramon ang tawag, iniwan si Marco na nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas.
Alam niya ang ibig sabihin ni Don Ramon. Ang kanyang career, ang kanyang reputasyon, ang lahat ng pinaghirapan niya ay nasa panganib. Napaupo si Marco sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala. Ang araw na lumapit sa kanya si Don Ramon, matapos malugi ang maliit na negosyo ng kanyang ama. Ang alok ni Don Ramon na tutulungan siya sa pag-aaral at sa kanyang career, kapalit ng isang bagay, ang paglayo kay Elena. Noon, akala niya, ito ang tamang desisyon. Ang pag-aalay ng kanyang pag-ibig para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Pero ngayon, nakikita niya ang lahat ng pagkakamali niya. Ang kanyang telepono ay tumunog muli. Isang text message mula kay Elena. Marco, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. May ipapakita ako sa'yo. Nag-aalangan si Marco. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit? Pagsisisi? Pag-asa? Ngunit sa huli, ang pag-asa na maayos ang lahat ay nanaig. Nagpasya siyang harapin si Elena. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa opisina. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila nakakabingi. Marco, panimula ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Nalaman ko ang lahat. Ang deal ninyo ni Don Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Paano? Paano niya nalaman? Inilabas ni Elena ang isang lumang kontrata mula sa kanyang bag ang kontratang iyon. Ang kontratang sumira sa kanilang buhay. Ito ba, Marco, tanong ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako iniwan? Dahil sa kontratang ito? Dahil sa pera ni Don Ramon? Napayuko si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala na siyang maitatago. Elena, pakinggan mo ako, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay nabasag. Ito ang dahilan. Pero hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa akin. Kung hindi tungkol sa'yo, Marco, para kanino? Galit ang boses ni Elena. Para sa pamilya mo? Para sa kinabukasan mo? Pero paano naman ako? Paano naman ang anak natin? Para sa pamilya ko, Elena. Para sa kinabukasan ko. Nalugi ang negosyo ng papa. Wala kaming pera. At si Don Ramon, siya ang nag-alok ng tulong. Ang tanging kondisyon niya ay ang lumayo ako sa'yo. Ayaw niya sa'yo para sa akin, paliwanag ni Marco, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ayokong sirain ang pamilya ko. Ayokong maging pabigat sa kanila. At akala ko, ito ang tamang desisyon. Ang isakripisyo ang pag-ibig ko para sa kanila. Isakripisyo. Marco, hindi mo lang sinakripisyo ang pag-ibig mo. Sinakripisyo mo ang buhay natin. Ang buhay ng anak natin. Galit ang boses ni Elena. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang bawat araw na lumipas na iniisip ko kung bakit mo ako iniwan. Ang mag-isa sa ibang bansa na may dalang anak na walang kakampi, na walang alam kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Alam ko, Elena. Alam kong nagkamali ako, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero sa tingin mo ba, madali para sa akin? Ang iwan ka. Ang kalimutan ka. Ang bawat araw na lumipas, ikaw ang nasa isip ko. Ang bawat gabi, ikaw ang napapanaginipan ko. Akala ko, mas magiging masaya ka nang wala ako. Akala ko, mas magiging maayos ang buhay mo. Hindi, Marco. Hindi ako naging masaya. Hindi ako naging maayos. Sumabog ang iyak ni Elena. Ang bawat araw ay puno ng sakit. Ang bawat gabi ay puno ng pangungulila. At ngayon, narito ka, at ang anak natin, na hindi mo alam na anak mo pala, ay galit sa atin. Sa gitna ng kanilang emosyonal na pag-uusap, biglang bumukas ang pintuan ng coffee shop. Si Don Ramon. Nakatayo ito sa harapan nila, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Mukhang nagkakasayahan kayo rito, malamig na sabi ni Don Ramon. Marco, akala ko ba ayusin mo ang mga bagay-bagay? Bakit kasama mo pa rin ang babaeng ito? Tumayo si Marco. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Don Ramon, wala ka nang pakialam sa buhay ko. Tapos na ang kasunduan natin. Ngumiti si Don Ramon. Talaga? Hindi pa, Marco. Hindi pa tapos.
At kung hindi ka susunod, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. At pati na rin ang kinabukasan ng anak mo. Huwag mong idamay ang anak ko, sigaw ni Marco. Anak? Sino? Ang anak ng babaeng ito. Tumawa si Don Ramon. Huwag kang magpakamartir, Marco. Alam mong hindi ka magtatagumpay. Ako ang may hawak ng lahat. Hindi. Hindi ka na ang may hawak ng lahat, mariing sabi ni Elena, na tumayo at hinarap si Don Ramon. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Ang pagkalugi ng negosyo ng pamilya de la Cruz. Ang paggamit mo kay Marco. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Nanlaki ang mga mata ni Don Ramon. Paano mo nalaman? May mga bagay na hindi mo kayang itago, Don Ramon. At ngayon, ilalantad ko ang lahat ng katotohanan, banta ni Elena. Ngunit bago pa makasagot si Don Ramon, biglang bumukas ang pintuan ng coffee shop. Si Tita Loring. Nakatayo ito sa harapan nila, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Elena! Hindi ka dapat bumalik. Ikaw ang sumira sa buhay ng pamangkin ko, sigaw ni Tita Loring, na lumapit kay Elena at sinampal ito. Ang tunog ng sampal ay umalinggao sa buong coffee shop. Napahawak si Elena sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigla. Tita, sigaw ni Marco, na pilit hinahawakan si Tita Loring. Ngunit huli na. Sa gilid ng pintuan, nakatayo si Fia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Nakita niya ang lahat. Ang sampal. Ang paghaharap. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Parang isang masamang panaginip ang bawat sandali ng nangyari sa coffee shop. Ang sampal ni Tita Loring, ang gulat sa mukha ni Marco, at ang pinakamabigat sa lahat, ang sakit at pagkalito sa mga mata ni Fia. Ang anak niya. Ang anak na ngayon ay nakita ang lahat. Naramdaman ni Lena ang paglamig ng buong katawan niya, at unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Nang makauwi, diretso si Fia sa kanyang silid, at malakas na isinara ang pintuan. Hindi niya sinasagot ang tawag ni Lena. Ang puso ni Lena ay kumirot sa sakit. Alam niyang nasaktan niya ng husto ang kanyang anak. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Kumatok si Lena sa pintuan ni Fia. Anak, pakiusap, buksan mo ang pintuan. Mag-usap tayo. Walang sagot. Fia, alam kong galit ka. Pero kailangan mong pakinggan si Mama. Kailangan mong maintindihan ang lahat. Narinig niya ang mahinang iyak mula sa loob. Lumakas ang tibok ng puso ni Lena. Umupo siya sa labas ng pintuan at sa pagitan ng mga hikbi, nagsimula siyang magsalita. Anak, alam kong mahirap itong intindihin. Alam kong galit ka. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Si Sir Marco, ang iyong ama, ay totoong ama mo. Bago pa man dumating ka sa buhay ko, kami na ng iyong ama. Humugot si Lena ng malalim na hininga. Buntis na ako sa'yo, anak, nang maghiwalay kami ng iyong ama. Hindi niya alam. Hindi ko sinabi sa kanya. Dahil sa tingin ko noon, iyon ang tama. Gusto kong protektahan siya sa mga pressure ng pamilya niya, lalo na kay Tita Loring, at sa mga plano nila para sa kinabukasan niya. Akala ko, mas magiging maayos ang lahat kung mag-isa akong haharapin ito. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang pisngi. Pagkatapos nun, umalis ako ng bansa. Nagpunta ako sa Dubai. Nagtrabaho ako ng husto, anak, para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Bawat hirap, bawat pagod, bawat luha, lahat ng iyon ay para sa iyo. Para lang magkaroon ka ng pagkakataon na makahanap ng trabaho, na makapag-aral ng maayos, at makamit ang mga pangarap mo. Ayoko kasing maranasan mo ang hirap na dinanas ko. May katahimikan. At pagkatapos, narinig niya ang mahinang boses ni Fia. Bakit po ngayon lang, Ma? Bakit niyo po itinago? Hindi ko alam, anak. Takot ako. Takot akong masaktan ka. Takot akong masira ang pagtingin mo sa akin. At takot akong mawala ka, sagot ni Lena, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo si Mama, anak. Kung may pagkukulang man ako, ito ay dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pintuan, at doon niya nakita si Fia, ang mga mata ay namumugto, ngunit may bahid na ng pag-unawa. Lumapit si Lena at niyakap si Fia ng mahigpit. Walang salita,
tanging yakap lang ang nagbigay ng ginhawa sa kanila. Ang yakap na nagpahiwatig ng pagpapatawad at pagtanggap. Kinabukasan, tumawag si Marco kay Lena. Lena, pwede ba tayong magkita? Sa labas, sa tahimik na lugar. Kailangan nating pag-usapan ang lahat. Nagkita sila sa isang parke. Ang mga puno ay tila saksi sa kanilang mga nakaraang sugat. Ang kanilang mga mukha ay tila nakita na ang lahat ng hirap ng buhay, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa. Lena, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo, panimula ni Marco, ang kanyang tinig ay malambing. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo. At ngayon na alam ko, mas lalo akong nagsisisi. Patawarin mo ako sa pagiging mahina. Patawarin mo ako sa hindi paglaban para sa'yo. Marco, alam kong nahirapan ka rin. Alam kong napilitan ka lang, sagot ni Lena, ang kanyang boses ay malumanay. Alam ko ang deal ninyo ni Don Ramon. Nakuha ko ang kontrata. Hindi ko rin alam kung paano ko siya mapapatawad, pero naiintindihan ko ang mga desisyon mo. Nagulat si Marco. Paano mo nalaman ang tungkol sa kontrata? Ikinuwento ni Lena ang lahat, mula sa mga narinig niyang tsismis, sa kanyang pagsasaliksik, hanggang sa pagtanggap niya ng anonymous na sobre. Habang nagkukwento si Lena, dahan-dahang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ang pagpapahayag ng katotohanan ay tila nagpapakawala sa kanya mula sa matagal na pagkakakulong. Alam kong hindi ito madali para sa'yo, Lena. Salamat sa pag-unawa, sabi ni Marco. Naisip ko na noon na babalik ka. Na balang araw magtatagpo ulit tayo. Pero hindi ko inasahan na ganito ang mangyayari. Nagbahagi sila ng mga alaala, ng mga pangarap na minsan nilang binuo. Ang mga tawanan, ang mga luha. Ang bawat sandali ay nagpapakita na sa kabila ng lahat ng sakit at paghihiwalay, may bahagi pa rin ng kanilang pag-ibig na nananatili. Naglakad sila sa parke, tahimik, ngunit ang bawat hakbang ay tila nagpapagaling sa kanilang mga sugat. Ang pag-unawa ay unti-unting lumalalim at ang pagpapatawad ay nagsisimulang umusbong. Sa malayo, nakita ni Lena ang isang ina na naglalaro kasama ang kanyang anak. Ang isang imahe na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling paglalakbay. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, huminto si Marco at humarap kay Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Lena, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng damdamin. Ngayon na alam na ni Fia ang lahat, at ngayon na nagkaunawaan na tayo, gusto kong malaman mo may pag-asa pa ba para sa atin. Para sa atin bilang isang pamilya? Ang tanong ay nagpababa sa puso ni Lena. May pag-asa pa ba? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila? Ang mga sugat ay malalim, ngunit ang pag-ibig ay tila hindi nawawala. Ang tanong ni Elena, may pag-asa pa ba para sa atin bilang isang pamilya, ay patuloy na umalinggaw sa isip ni Marco. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa parke, umuwi siya na puno ng halo-halong emosyon. Kalungkutan sa mga nakaraang pagkakamali, galit kay Don Ramon, at isang kislap ng pag-asa na muling mabuo ang kanyang pamilya. Ang pag-amin ni Elena tungkol sa kontrata ay nagbigay sa kanya ng panibagong pagtingin sa lahat ng nangyari. Hindi pala siya nag-iisa sa sakit. Ang sumunod na araw ay puno ng introspection para kay Marco. Hindi niya makalimutan ang mukha ni Fia na puno ng sakit at ang mukha ni Elena na luhaan. Ang kanyang anak. Ang anak niya na ngayon lang niya nakilala. Ang mga panaginip niya ay puno ng mga imahe ng isang maliit na bata na tumatakbo sa paligid, tumatawag sa kanya ng kipapa. Ang mga pangarap na hindi niya alam na kailangan niya ay biglang naging malinaw. Hindi siya nakapag-focus sa trabaho. Ang bawat papel na kanyang pinipirmahan ay tila nagpapaalala sa kanya ng kontrata niya kay Don Ramon. Ang kontratang kumadena sa kanya. Pero ngayon, mayroon na siyang dahilan para kumawala. Si Fia. Kinagabihan, nagpa siya si Marco na harapin si Don Ramon. Hindi na niya kayang manahimik. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pamilya. Nagset siya ng meeting sa opisina ni Don Ramon na tila isang huling paghaharap. Pagdating niya sa opisina ni Don Ramon, sinalubong siya ng malamig na ngiti ng matanda. Marco, mukhang may importante tayong pag-usapan, sabi ni Don Ramon na tila alam na ang mangyayari. Don Ramon, tapos na ang lahat, mariing sabi ni Marco. Kinakansela ko ang lahat ng ating deal. Hindi na ako susunod sa mga kagustuhan mo. Kumunot ang noo ni Don Ramon. Ano?
Marco, nagpapatawa ka ba? Alam mo ang mawawala sa'yo kung gagawin mo iyan. Ang iyong career, ang iyong posisyon, ang lahat ng pinaghirapan mo, mawawala. Hindi na importante sa akin ang lahat ng iyan, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. Ang importante sa akin ngayon ay ang pamilya ko. Ang anak ko. At ang babaeng mahal ko. Tumawa si Don Ramon ng malakas. Pamilya. Anak. Ang anak ng babaeng iyon. Marco, matalino ka, pero mukhang nagpapakatanga ka sa pag-ibig. Hindi mo alam kung anong uri ng babae si Elena. Iniwan ka niya. Niloko ka niya. At ngayon, ginagamit ka niya para lang makabalik sa buhay mo. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Elena. Hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Hindi mo alam ang mga sakripisyo niya, galit na sabi ni Marco. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Ikaw ang nagpahirap sa amin. Ikaw ang naghiwalay sa amin. At ngayon, susubukan mo pang sirain ang pamilya ko. Biglang nagbago ang mukha ni Don Ramon. Nawala ang kanyang ngiti at napalitan ng galit. Marco, huwag mong subukan ang pasensya ko. Kaya kong sirain ka. Kaya kong sirain ang kinabukasan ng anak mo. Subukan mo, Don Ramon, hamon ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi ako papayag na saktan mo ang pamilya ko. Hinding-hindi na ako magpapagamit sa'yo. Pagkatapos noon, tinalikuran ni Marco si Don Ramon at lumabas ng opisina. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, ngunit mayroon din siyang pakiramdam ng kalayaan. Sa wakas, malaya na siya. Pag-alis niya sa opisina ni Don Ramon, dumiretso siya sa bahay ng kanyang tita Loring. Alam niyang kailangan niya ring kausapin ang kanyang tita. Pagdating niya, nakaupo si tita Loring sa sala, tila malalim ang iniisip. Tita, panimula ni Marco. Lumingon si tita Loring. Oh, Marco. Anong kailangan mo? Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagod at kalungkutan. Tita, kailangan nating mag-usap. Tungkol sa lahat, sabi ni Marco. Alam kong galit ka kay Elena. Alam kong ayaw mo sa kanya. Pero tita, ang mga desisyon na ginawa ko noon at ang mga desisyon na ginagawa ko ngayon ay para sa akin. Hindi para sa'yo. Marco, ginagawa ko lang ito para sa'yo. Ayokong masaktan ka ulit, sagot ni tita Loring. Pero tita, mas nasasaktan ako ngayon. Hindi ko alam na may anak pala ako. Ang buong buhay ko may kulang at ngayon nalaman ko kung ano iyon. Si Fia, tita, anak ko siya. At mahal ko siya. Ang boses ni Marco ay puno ng pagmamahal at determinasyon. At si Elena, tita. Siya ang ina ng anak ko. Mahal ko siya. At ipaglalaban ko sila. Ano man ang mangyari. Napatulala si tita Loring. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya inaasahan ang pagbabago sa pamangkin. Alam kong nagkamali ka sa paghusga kay Elena, tita. Alam kong may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Pero pakiusap, tita, subukan mong intindihin kami. Subukan mong tanggapin ang pamilya ko, pagmamakaawa ni Marco. Ang mga mata ni tita Loring ay unti-unting lumuha. Niyakap niya si Marco. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa galit at sa nakaraan. Kinabukasan, pumunta si Marco sa apartment ni Elena. Nakita niya si Fia na nasa sala, nagbabasa. Kumatok siya. Nagulat si Fia nang makita si Marco. Sir Marco. Fia, anak, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay. Lumapit siya kay Fia at dahan-dahang lumuhod. Fia, alam kong mahirap itong intindihin. Alam kong galit ka sa amin ni mama mo. Pero gusto kong malaman mo na simula ngayon gagawin ko ang lahat para maging isang tunay na ama sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng nawalang panahon. Ang mga mata ni Fia ay lumuha. Tiningnan niya si Marco at pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Papa, bulong ni Fia, ang kanyang tinig ay nabasag. Yumakap si Marco kay Fia. Ang init ng yakap ni Fia, ang tunog ng kanyang pagtawag sa kanya ng si Papa, ito ang pinakamatamis na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ito ang pinakamahalagang sandali. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Isang balita. Isang eskandalo sa negosyo na kinasasangkutan ni Don Ramon Elizalde.
Ang kanyang kumpanya ay nalulugi. Ang kanyang mga iligal na gawain ay nalalantad. Ang kanyang pagbagsak ay nalalapit na. Ngunit may isang bahagi ng balita na nagpalamig sa kanya. May mga ulat na si Marco de la Cruz, ang kanyang dating kasosyo, ay sangkot din sa eskandalo. Isang ganti. Isang huling pagtatangka ni Don Ramon na sirain siya. Ang balita ay kumalat ng napakabilis. Sa mga headlines ng pahayagan, sa mga online news feeds, at sa mga bulungan ng tao, ang pangalan ni Don Ramon Elizalde ay nasa lahat ng dako, kasama ang kanyang kumpanya na nalulugi dahil sa mga eskandalo. Ngunit ang mas nakakagulo kay Elena ay ang pagkakadawit ni Marco sa balita. Ang mukha ni Marco ay nasa tabi ng pangalan ni Don Ramon na tila sila ang magkasabwat. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas habang binabasa niya ang bawat linya ng artikulo. Ito ang huling paghihiganti ni Don Ramon. Ang kanyang pagtatangka na sirain si Marco, kasama ng kanyang sarili. Ang pag-aalala para kay Marco ay lumaki, kasama ang takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ma, nakita mo na ba to? Tanong ni Fia, na may hawak na tablet, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sabi nila, involved daw po si Papa Marco sa mga iligal na transaksyon ni Don Ramon. Niyakap ni Lena si Fia. Huwag kang maniwala sa lahat ng nababasa mo, anak. Alam kong hindi magagawa ni Marco yan. Si Don Ramon ang may pakana ng lahat. Pero paano niya patutunayan? Paano niya poprotektahan si Marco mula sa bagong pagsubok na ito? Ang buong buhay niya, pilit niyang iniiwasan ang problema, pilit niyang tinataguan ang katotohanan. Pero ngayon, para kay Marco at Fia, kailangan niyang lumaban. Nagsimulang magsaliksik si Lena. Bumalik siya sa kanyang laptop, naghahanap ng mas malalim na impormasyon tungkol kay Don Ramon. Kinakailangan niya ng ebidensya, ng patunay na si Don Ramon ang tunay na may sala at si Marco ay biktima lang. Habang naghahanap, nakita niya ang isang lumang forum post na nagkukwento ng isang pamilya na nalugi dahil sa isang mapanlinlang na kasunduan sa negosyo. Ang pangalan ng kumpanya ay De La Cruz. Ang petsa ay tumugma sa panahong naghihirap ang pamilya ni Marco. At ang nagpautang, walang iba kundi si Don Ramon Elizalde. Hindi ito simpleng pagpapautang. Ito ay isang uri ng panlilinlang, isang paraan para makontrol ang mga maliliit na negosyo. Ang puso ni Lena ay kumirot. Ito ang tunay na motibo ni Don Ramon. Hindi lang ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paghihiganti at pagkontrol. Ang bawat detalye na kanyang natuklasan ay tila nagbubukas ng isang lumang sugat. Ang pagkalugi ng negosyo ng ama ni Marco ay hindi lang simpleng pagkalugi. Ito ay pinlano. Ginawa ni Don Ramon upang maging kontrolado niya si Marco. Ang deal noon ay hindi lang upang paghiwalayin sila ni Marco, kundi upang gawing pawn si Marco sa kanyang mga masasamang plano. Sa gitna ng kanyang paghahanap, tumunog ang kanyang telepono. Si Tita Loring. Nag-aalangan si Lena, ngunit sinagot niya ang tawag. Elena, nanginginig ang boses ni Tita Loring. Narinig mo na ba ang balita? Si Marco Lee. Ang kanyang tinig ay nabasag. Opo, tita. Narinig ko po, sagot ni Lena, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Elena. Akala ko, ginagawa ko ang tama. Akala ko, pinoprotektahan ko si Marco mula sayo. Pero ngayon ko lang naintindihan na nagkamali ako, umiiyak na sabi ni Tita Loring. Si Don Ramon. Siya ang may pakana ng lahat. Siya ang sumira sa pamilya namin noon. At ngayon, sinusubukan niya ulit. Alam ko po, tita, sagot ni Lena. Nakita ko ang mga ebidensya. Ang lahat ng kasinungalingan niya. Elena, pakiusap, tulungan mo si Marco. Wala siyang alam sa mga pinlano ni Don Ramon. Siya ay biktima lang, pagmamakaawa ni Tita Loring. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Patawarin mo ako, Elena. Nagkamali ako. Ikaw pala ang tunay na makakatulong kay Marco. Naramdaman ni Lena ang bigat ng mga salita ni Tita Loring. Sa wakas, nakuha niya ang pagkilala at pagtanggap mula sa taong matagal nang tumututol sa kanya. Pagkatapos ng tawag, dumiretso si Lena sa bahay ni Marco. Nakita niya itong nakaupo sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nasa ulo, tila nawalan na ng pag-asa. Ang buong apartment ay tila madilim, sumasalamin sa kalungkutan ni Marco.
Marco, mahinang tawag ni Lena. Napatingin si Marco. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Lena, nakita mo na ba ang balita? Tapos na ako, Lena. Wala na akong pag-asa. Lumuhod si Lena sa harap ni Marco. Hinawakan niya ang kamay nito. Huwag kang magsalita ng ganyan, Marco. Hindi ito tapos. Alam ko ang lahat. Ang lahat ng ginawa ni Don Ramon. At may ebidensya ako. Kinuwento ni Lena ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang tunay na motibo ni Don Ramon, ang kanyang paghihiganti at ang kanyang kontrol sa pamilya ni Marco. Ang bawat salita ay nagbigay ng kislap sa mga mata ni Marco. Hindi mo kasalanan ito, Marco. Biktima ka lang, mariing sabi ni Lena. Pero ngayon, hindi na tayo magpapatalo. Lalaban tayo. Para sa atin. Para kay Fia. Umiyak si Marco. Niyakap niya si Lena ng mahigpit. Salamat, Lena. Salamat sa hindi pagtalikod sa akin. Niyakap din ni Lena si Marco. Ang init ng yakap niya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan nilang maging matatag. Para sa kanilang pamilya. Kinabukasan, habang nagpaplano sila Marco at Lena para sa nalalapit na pagdinig, may biglang kumatok sa pintuan. Si Fia. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Mama! Papa! Wala si Fia, sigaw ni Fia. Hindi ko siya mahanap. Ang cellphone niya ay nasa kwarto niya. Hindi siya sumasagot sa tawag. Nanigas si Lena. Ang kanyang puso ay lumubog. Ang pinakakinakatakutan niya ay nagkatotoo. Kinuha ni Don Ramon si Fia. Fia! Fia, nasaan ka? Sigaw ni Lena sa kawalan, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Marco ay gulat din, at ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang panganib ay lumalapit. Ang pagkawala ni Fia ay parang kidlat na tumama kay Marco. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Si Don Ramon. Alam niyang siya ang may kagagawa nito. Ang huling paghihiganti ng isang taong nawawalan na ng kontrol. Niyakap niya si Elena, na nanginginig sa takot, at pilit na pinatatag ang kanyang sarili para sa kanilang dalawa. Hahanapin natin si Fia, Lena. Hindi natin siya papayagang saktan, mariing sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Agad silang kumilos. Una nilang tinawagan ang pulisya, ngunit alam nilang limitado ang magagawa ng mga ito ng mabilisan. Kailangan nilang kumilos ng mas mabilis. Nag-isip sila kung saan posibleng dalhin ni Don Ramon si Fia. Ang mga lumang bodega. Ang mga lihim na ari-arian. Ang bawat lugar na may koneksyon kay Don Ramon ay kanilang sinuri. Nang gabing iyon, habang abala si Marco sa pagtawag sa kanyang mga koneksyon, may natanggap siyang text message. Isang anonymous na numero. Ang anak mo ay nasa lumang warehouse sa may pier. Mag-isa kang pumunta. Kung hindi, huwag kang umasang makikita mo pa siyang buhay. Kumulo ang dugo ni Marco. Nag-iisa. Alam niyang patibong ito, ngunit wala siyang pakialam. Kung ito lang ang paraan para makuha si Fia, gagawin niya. Ngunit alam niyang kailangan niya ng tulong. Lena, nakakuha ako ng impormasyon, sabi ni Marco na ipinakita ang text. Pero kailangan ko ng tulong mo. Kailangan nating iligtas si Fia. Sasama ako, Marco, mabilis na sagot ni Elena. Hindi ko pababayaan ang anak ko. Pinigilan ni Marco si Elena. Hindi, Lena. Masyadong delikado. May iba akong plano. Kailangan mo ang tulong ni Tita Loring. Siya lang ang makakapagbigay sa atin ng access sa mga ebidensyang makakapagpabagsak kay Don Ramon. Nagdalawang isip si Elena, ngunit alam niyang tama si Marco. Mas mahalaga ang buhay ni Fia. Nagmadali si Marco patungo sa lumang warehouse sa may pier. Ang dilim ng gabi ay tila bumabalot sa kanya, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas nagniningning. Pagdating niya, nakita niya ang malaking pinto ng bodega na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang loob ay madilim at ang amoy ng luma at alikabok ay bumati sa kanya. Don Ramon, sigaw ni Marco, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw. Ibalik mo ang anak ko. Harapin mo ako. Biglang bumukas ang ilaw. Nakita niya si Don Ramon, nakaupo sa isang silya, at sa likod niya, nakatali si Fia,
ang bibig ay nakatakip, ang mga mata ay puno ng luha. Marco, dumating ka nga, malamig na sabi ni Don Ramon. Akala ko mas matalino ka. Pero mukhang tama ako. Mahina ka sa pag-ibig. Huwag mong saktan ang anak ko, galit na sabi ni Marco, na pilit lumalapit. Huwag kang lalapit, sigaw ni Don Ramon at may inilabas na baril. Itinutok niya ito kay Fia. Isang maling galaw at ang buhay ng anak mo ang magbabayad. Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Anong gusto mo, Don Ramon? Bakit mo ginagawa ito? Gusto ko lang na malaman mo, Marco, na walang makakatalo sa akin. Hindi mo ako kayang sirain. At sisiguraduhin kong magdudusa ka. Gaya ng pagdurusa ko noon, sabi ni Don Ramon, ang kanyang mukha ay puno ng galit at puot. Ang ama mo. Siya ang sumira sa akin noon. At ikaw, babayaran mo ang lahat ng kasalanan niya. Hindi kasalanan ng ama ko ang nangyari sa'yo. Kasalanan mo yan. Ang pagiging sakim mo, sigaw ni Marco. Huwag kang magmalinis, Marco. Pareho lang tayo. Nais mo lang ng kapangyarihan, sabi ni Don Ramon na pilit na nilalapitan si Fia. Ngunit bago pa makalapit si Don Ramon kay Fia, biglang may malakas na tunog ng sirena mula sa labas. At pagkatapos, lumitaw si Elena, kasama ang ilang pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Don Ramon Elizalde. Sumuko ka na, sigaw ng isang pulis. Nanlaki ang mga mata ni Don Ramon. Nagulat siya. Ngunit bago pa niya makaputok ang baril, tumalon si Marco at pilit na inagaw ang baril mula kay Don Ramon. Nagkaroon ng matinding agawan. Ang mga pulis ay lumapit at pilit na inawat sila. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Marco ang tinig ni Elena. Marco! Ang ebidensya! May hawak akong ebidensya laban sa kanya. Hinawakan ni Lena ang isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya na kanyang nakalap, ang mga dokumento tungkol sa pagkalugi ng negosyo ng pamilya de la Cruz, ang mga iligal na transaksyon ni Don Ramon, at ang kanyang mga planong paghihiganti. Narito ang lahat ng katotohanan, sigaw ni Lena. Si Don Ramon Elizalde ang may pakana ng lahat ng nangyari. Ang lahat ng kasinungalingan niya, ang lahat ng kasalanan niya ay narito. Kinuha ng pulis ang mga dokumento at sinuri. Unti-unting napagtanto ni Don Ramon na tapos na ang lahat. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga banta ay naging walang saysay. Hindi. Hindi ito mangyayari, sigaw ni Don Ramon na pilit lumalaban sa mga pulis. Ngunit huli na. Dinakip ng mga pulis si Don Ramon. Ang kanyang pagbagsak ay narito na. Agad na lumapit si Marco kay Fia. Kinalagan niya ang anak at niyakap niya ito ng mahigpit. Fia, anak. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Umiyak si Fia at mahigpit na yumakap kay Marco. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang buong pagmamahal ng kanyang anak. Lumapit din si Elena at niyakap silang dalawa. Ang tatlo ay magkayakap, isang pamilya na muling nabuo matapos ang matinding pagsubok. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaligayahan, ngunit mayroon ding bahid ng pagod. Ang laban ay tapos na. Ang masama ay nagapi. Sa gitna ng pagdiriwang, bumalik si Tita Loring na ngayon ay puno na ng pagsisisi at pagmamahal. Niyakap niya si Elena at Fia at pagkatapos ay lumapit kay Marco. Ang kanyang mga mata ay luhaan. Marco, patawarin mo ako, anak, sabi ni Tita Loring, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa galit at pagdududa. Ikaw ay naging isang napakagandang ama at anak. Hindi ko sana pinahirapan kayo. Niyakap ni Marco si Tita Loring. Okay lang po, tita. Tapos na ang lahat. Magkasama na tayo. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo, mas matatag kaysa dati. Ang mga sugat ay gumaling na at ang pag-asa ay muling umusbong. Ang pagbagsak ni Don Ramon ay parang isang mabigat na ulap na unti-unting lumisan sa kanilang buhay. Ang mga balita tungkol sa kanyang mga iligal na gawain at ang kanyang pagkakakulong ay kumalat at sa wakas, ang hustisya ay nananaig. Ngunit para kina Lena at Marco, ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pagbagsak ng kalaban, kundi ang muling pagkabuo ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng insidente sa warehouse, umuwi sila na puno ng pagod, ngunit mayroon ding pakiramdam ng kapayapaan.
Si Fia ay nakatulog sa bisig ni Marco sa sasakyan, ang kanyang mukha ay payapa, tila nawala na ang lahat ng takot. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Lena. Nakita niya si Marco na naghahanda ng almusal, at si Fia na masayang nakaupo sa mesa, nakikipagkwentuhan sa ama. Ang simpleng eksenang iyon ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Ito ang pangarap niya. Ito ang pamilya na matagal na niyang hinahangad. Pagkatapos ng almusal, nagpa siya sina Lena at Marco na mag-usap ng masinsinan. Nagpunta sila sa isang tahimik na sulok ng apartment, malayo sa pandinig ni Fia. Marco, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Panimula ni Lena, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo dahil sa akin at dahil sa mga desisyon ko. Patawarin mo ako sa hindi pagiging tapat noon. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Lena. Lena, wala kang dapat ipagpaumanhin. Alam ko na ngayon ang lahat. Naiintindihan ko ang mga dahilan mo. At ako rin, gusto kong humingi ng tawad sa pagiging mahina. Sa hindi paglaban para sa'yo noon. Sa hindi pagtitiwala sa'yo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Ang mga salita ay hindi sapat para ipahayag ang lahat ng kanilang nararamdaman, ngunit ang kanilang mga kamay na magkahawak ay nagsilbing patunay ng kanilang muling pagkakaisa. Ang mahalaga ngayon, Marco, ay magkasama na tayo. At mayroon na tayong Fia, sabi ni Lena, na may ngiti sa kanyang labi. Lena. At sisiguraduhin kong hindi na tayo maghihiwalay, sagot ni Marco, at hinigpitan ang kapit sa kamay ni Lena. Sa mga sumunod na araw, nakita ni Lena ang unti-unting pagbabago sa relasyon ni Marco at Fia. Araw-araw, naglalaan si Marco ng oras para makipagbonding kay Fia. Naglalaro sila, nagkwekwentuhan at nagbabahagi ng mga karanasan. Ang bawat sandali ay nagpapakita ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak at ang pagtanggap ng isang anak sa kanyang ama. Isang hapon, nakita ni Lena si Marco at Fia na nagtatawanan habang nagluluto. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila musika sa kanyang tenga. Ang pader na minsan ay naghihiwalay sa kanila ay unti-unting nawawala, napapalitan ng pagmamahalan at pagtitiwala. Hindi nagtagal, bumisita si Tita Loring sa kanilang apartment. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit mayroon ding bahid ng kapayapaan. Lumapit siya kay Lena, at sa unang pagkakataon, niyakap niya ito ng mahigpit. Elena, patawarin mo ako, umiiyak na sabi ni Tita Loring. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa galit at sa mga maling impormasyon. Hindi ko sana kayo pinahirapan. Niyakap din ni Lena si Tita Loring. Okay lang po, tita. Naiintindihan ko po. Ang mahalaga, magkasama na po tayo ngayon. Salamat, Elena. Salamat sa pagpapatawad, sagot ni Tita Loring at pinunasan ang kanyang mga luha. At salamat sa pagiging matatag. Ikaw ang tunay na nagligtas sa pamilya namin. Ang kanilang muling pagtatagpo ay puno ng emosyon. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting gumaling at ang pagmamahalan ay muling umusbong. Ang pamilya ay muling nabuo, mas matatag kaysa dati. Isang araw, habang nagpaplano sila Marco, Lena, Fia, at Tita Loring para sa isang weekend getaway, ang kanilang tawanan ay umalinggaw sa buong apartment. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Ang kanilang kinabukasan ay tila maliwanag. Ma, Papa, saan po tayo pupunta next? Masiglang tanong ni Fia. Kahit saan, anak. Basta magkasama tayo, sagot ni Marco na nakangiti. Anak. Ang mahalaga, magkasama tayo bilang isang pamilya, dagdag ni Lena. Kinagabihan, habang naglalakad sina Lena at Marco sa ilalim ng buwan, ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng kapayapaan. Ang mga bituin ay tila saksi sa kanilang muling pag-ibig. Lena, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng damdamin. Sa lahat ng nangyari, sa lahat ng pinagdaanan natin, sa tingin mo ba may pag-asa pa ba para sa atin? Bilang magkasintahan, ang tanong ay nagpababa sa puso ni Lena. Ang kanyang mga mata ay lumuha. Ang pag-ibig na minsan niyang inakala na nawala na ay muling umusbong. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang tanong ni Marco sa ilalim ng buwan ay tila bumalot sa buong pagkatao ni Lena. May pag-asa pa ba para sa atin? Bilang magkasintahan, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas,
at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng ki. Ngunit bago pa siya makasagot, ngumiti si Marco, isang ngiti na puno ng pag-asa at pagmamahal. Hindi mo na kailangang sagutin ngayon, Lena, sabi ni Marco. Gusto ko lang na malaman mo na narito ako. At hihintayin kita. Ano man ang mangyari. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Lena. Alam niyang sa wakas, mayroon na siyang kasama sa laban ng buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit mas masaya at mas makahulugan. Si Don Ramon ay nakakulong na at ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng bumagsak. Si Marco ay nagtatayo ng sarili niyang kumpanya, mas maliit, ngunit mas etikal at mas nakatuon sa pagtulong sa mga tao. Si Fia ay masaya sa kanyang trabaho at ang kanyang relasyon kay Marco ay lumalalim araw-araw. Si Tita Loring ay naging mas malapit na rin sa kanila at madalas na bumibisita para makipagbonding sa kanyang pamilya. Isang araw, habang naglalakad sina Lena at Marco sa parke, sa lugar kung saan sila nagkaunawaan muli, huminto si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Lena, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod siya sa harap ni Lena at may inilabas na maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob ng kahon ay isang simpleng singsing, ngunit puno ng pagmamahal. Elena Vergara, sa lahat ng pinagdaanan natin, sa lahat ng sakit at kaligayahan, gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw ang nanay ng anak ko, at ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Will you marry me? Ang mga mata ni Lena ay lumuha. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang pangarap na minsan niyang inakala na imposible ay nasa kanyang harapan na. Marco. Magpapakasal ako sa'yo, sagot ni Lena, ang kanyang boses ay nabasag. Isinuot ni Marco ang singsing sa daliri ni Lena, at pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matamis na halik, isang halik na puno ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Hindi sila nagkaroon ng ingranding kasal. Isang simple at pribadong seremonya lang sa isang maliit na simbahan, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, si Fia, si Tita Loring, at ilang malalapit na kaibigan. Ang bawat sandali ay puno ng pagmamahalan at kaligayahan. Si Fia ang kanilang flower girl, at ang kanyang ngiti ay mas nagniningning kaysa sa araw. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagbagsak, nananatili ang pag-ibig, sabi ni Padre Jose, habang nagbibigay ng kanyang homily. Ang pag-ibig na ito ay hindi lang tungkol sa dalawang tao, kundi sa isang pamilya na muling nabuo. Isang pamilya na pinatunayan na ang pag-asa ay laging nariyan at ang pagmamahalan ay walang hanggan. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang simpleng salo-salo sa kanilang apartment. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo, mas matatag kaysa dati. Lumipas ang mga taon. Si Marco at Lena ay naging matagumpay sa kanilang mga negosyo. Si Fia ay nagtapos ng kolehiyo at naging isang matagumpay na propesyonal na maisarili ng pamilya. Ang kanilang tahanan ay laging puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo sina Lena at Marco sa kanilang balkonahe, nakatingin sa mga bituin, hinawakan ni Marco ang kamay ni Lena. Salamat, Lena, sabi ni Marco. Salamat sa hindi pagtalikod sa akin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pinakamagandang pamilya. Ngumiti si Lena. Salamat din, Marco. Salamat sa hindi pagsuko. Salamat sa paglaban para sa atin. At salamat sa pagmamahal mo. Voice over ni Lena, sa bawat pagsubok, sa bawat pagbagsak, nananatili ang pag-ibig. Hindi ito madali. May mga sugat na kailangan pang gumaling. May mga alaala na kailangan pang harapin. Ngunit sa huli ang pag-ibig ang mananaig. Ito ang aming kwento, ang kwento ng walang hanggang pag-asa at pagmamahalan. Ang kwento ng isang pamilya na pinatunayan na kahit gaano katagal ang paghihiwalay at gaano karaming sakripisyo ang inalay, ang tunay na pag-ibig at pamilya ay hindi kailanman nawawala. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena at Marco, isang patunay na sa bawat pagsubok, pag-ibig ang mananaig. Salamat sa iyo, mahal kong mambabasa, sa paglaan ng iyong oras upang samahan kami sa paglalakbay na ito.
Mula sa bawat luha na pumatak, sa bawat tawa na umalinggaw, at sa bawat pagsubok na aming hinarap, ikaw ang aming naging kasama. Hindi matutumbasan ang kasiyahan na aming naramdaman sa bawat salitang aming isinulat, lalo na kapag alam naming may nakikinig at nakakaramdam. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang binhinang ideya, lumago sa pamamagitan ng pagmamahal at paglalaan, at ngayon ay nagtatapos, dala ang mga aral tungkol sa pagpapatawad, pag-asa, at ang walang hanggang kapangyarihan ng isang pamilya. Naway ang mga aral na ito ay manatili sa inyong mga puso, na magsilbing paalala na gaano man kahirap ang pagsubok, laging may pag-asa sa pag-ibig at pagpapatawad. Nagpapasalamat kami sa inyong pagmamahal at suporta. Kung mayroon kayong mga saloobin o anumang nais ibahagi, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan. Love Kilig DC.